3 and 4. Nakita niyo na mga kapatid? 2 Timothy chapter 4, verse 3 and 4. Okay? We will read the word of God in unison. Ready? Read. For the time will come that they will not endure sound doctrine, but after their own lust, they shall heap to themselves teachers, having itching ears. And they shall turn away their ears from truth, and they shall turn unto fables. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for the reading of your words. May God bless us this evening. Huwag kaming alis sa dakong ito na hindi po namin taglay ang mga pagkapalang spiritual. Lahat na ito ang dadalangin. Pinapasalamatan sa matamis sa plan ni Kristo sa aming Diyos kabaligtas. Amen. Again, please be seated. We are going to discuss about sound doctrine. Sabi po dyan sa verse number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. So mahalaga po mga kapatid ang doktrina. Ang doktrina po, yun po yung nagpapatibay sa ating po pananampalataya. Ang doktrina po ang siyang nagbibigay sa atin ng direksyon. Ang doktrina po ang siyang nagiging filosofiya. Become the philosophy of our life. Becomes the basis of what we are. Becomes the foundation of our values. And even spiritual values and moral values. Even these truths, mga kapatid, yun po yung pinaka-guiding line. Kumbaga sa isang biyahero, yun po yung kanyang pinaka-Google Maps at din yun po yung pinaka-Waze po niya. Okay? Sa isang biyahero. Nung araw, nung hindi pa uso yung Google Maps, turo-turo lang. Di ba? Parang ako turo-turo lang. Pag tumayo ko doon sa bahay namin, sabi ko, ang junction nandyan. Ginagano ko, junction nandyan. Sabi ko, ang tawag doon, ang Cloud9 doon. Ginaganon ko. Tapos sabihin ko, ang Brookside nandyan. Okay. Tapos sabihin ko, ang junction nandoon. Pero pag tinignan mo pala, ginawa ko na minsan, pambihira. Ang junction pala nandito, hindi dito. Sabi ko, paano nangyari yun? Nung nandun ako sa simbahan ni Pastor Ray Maulit, sabi ko, Pastor Ray Maulit, ano yung nasa harapan mo? Sabi niya, Cloud9. Hindi, nandito ang Cloud9 eh. Hindi yun. Sabi ko, nandito ang Cloud9. Sabi niya, Cloud9 nga yung nasa harapan ko. Sabi ko, hindi. Nagkikipagtalo ko eh. So, para hindi, ang ginawa ko, nag-waste ako. Ay, tama nga, nasa harapan. Sabi ko, ang bihira. So, nalilito ka. Okay, nalilito ka. Pag wala akong tinatawag na totoo, yung absolute na katotohanan, ang tao naliligaw. Okay? Kaya itong Biblia, mabati, ito po yung totoo. Ito po yung pinaka-guiding line, pinaka-mapa, pinaka-waste po natin. Ito yung pinaka-Google Map natin. Ito na po yung pinatinatawag na absolute truth. Okay? Without absolute truth, everybody will be reliable. Ibig sabihin, si Princess, totoo yan. Si Danike, totoo yan. Everybody can be true. Okay? And truth can be found everywhere. Kaso lang, merong absolute truth. Okay? Ito po yan. Sa Biblia po, ang dami pong doktrina. Halimbawa, the doctrine of the Pharisees, the doctrine of the Sadducees, the doctrine of the Nicolaitans, the doctrine of, ano mga doktrina sa Biblia? The doctrine of Christ, the doctrine of God. So, napakarami po tayong mababasa dyan ng mga doktrina. Ang sabi po dito, ng banal na kasulatan, itong si Timoteo, pinayuhan po ito ni Pablo. Sabi ni Pablo, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. So darating ang araw, haharap tayo sa Panginoon. Darating ang araw, babalik ang Panginoon at magbibigay sulit tayo. Then, sinarge niya doon kay Timothy, sabi niya, preach the word, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Be instant, in season, or out of season. Ibig sabihin, hindi ugma yung sinasabi ng ni Kimachinsya na whether lang. Hindi po yan. Ibig sabihin, may whether o wala, mangaral po tayo ng salita ng Diyos. Reprove, rebuke, minsan, ikaw po ay tinutuwid,
minsan po tayo ay nire-rebuke at tinatama po yung mali po natin. At minsan naman, pag tayo po lubaypay, tayo po ini-exhort. Okay? Patuloy ka, kapatid. Ini-exhort yan. With all, ang exhortation, with all long suffering, mahabang pag-suffer. And doctrine. Yon. Ngayon, sabi ni Pablo doon kay Timoteo, for the time will come, darating ang panahon, they will not endure sound doctrine. Tuturuan mo ng tama, mali ang paniwalaan. Dami na ako nakitang Kristiyano. Pag dumating ang pera, nakalimutan niya, Kristiyano siya. Graduate pa ng mga Bible school yan. Naturuan mo pa ng baptism meeting. Pera. Pangalawa, puso. Pag yan ay nagka-boyfriend, nagka-girlfriend, nagka-asawa, tapos ang karir niya. Nawala yung doktrina eh. Nawan nyo, kapatid? Pag kinausap mo, ligtas ka ba ba? Ligtas naman ako, pastor. Eh, ba't ka sa kulto? Yan. Pag napunta naman ako doon eh, kilala ko naman Diyos ko. Kilala mo ang Diyos mo in a wrong place and in a wrong time. Nakuha niyo, kapatid? Kung tama ka, you should be in the right place. Pag tama ka, you should be in the right time, in the right moment. Why you are there outside the will of God? Sasabihin mo, tama doktrina. So, yun po yan. Ngayon, mga kapatid, bakit po mahalaga ang sound doctrine? Bakit po natin pag-aralan po ito? Kasi po, mahalaga ito na pag-aralan natin dahil po, ang sabi po na banal na kasulatan, verse number 4, they shall turn away their ears from the truth. Ayaw na nila pakinggan yung mga totoo, yung tama. Yung mga haka-haka, yun na yan. Tinuruan siya muna na si Kristo ang bigating son. Ang pinapaniwalaan ngayon, yon appointed son. Oh. Sipin mo yan. So bakit, mabadid? Kailangan tayong mag-aral ng sound doctrine. Anything that is sound doctrine, it is a right doctrine. So pag tinanong natin, what is sound doctrine? It is right doctrine because nandito po yan salita ng Diyos. Ano pa? Pag sinabi natin sound doctrine, it is a biblical doctrine. What the Bible says. Yun po yan. So bakit natin pag-aralan ito? To protect ourselves from erroneous. Napakarami ngayon, errors. Pag kayo po ay nandiyan sa social media ninyo, Baptist sa Baptist, Calvinist sa Calvinist, Presbyterian sa Presbyterian. Ang masaklap pa nito, pastor sa pastor, nagbabangayan. Puro tama eh. Sasabihin ng isa tama, sasabihin ng isa tama. Puro sila may tama. Mali nga lang ang kanilang puso. Nakuha niyo, kapatid? Mali ang puso. Kaya po yan. The Bible teaches that the time will come, there are many false doctrines. Maraming mga maling doktrina. Kaya nga dyan, sa 1 Timothy, tingnan niyo, 1 Timothy. 1 Timothy. 4, verse 1. Now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times, ito na yung panahon na ito, latter times, some shall depart from the faith. By the way, hindi lang mga simbahan depart from the faith. Minsan, mga pastor ang pasimuno. They depart from the faith.
Kung yung mga membro, departure from the faith, manageable yun. Kasi isang membro lang yun. Pero pag ang isang pastor will depart from the faith, isang simbahan yun. Last year, nagbasa ko ng article, mayroong simbahan, matagal ng simbahan sa Amerika, 128 years na Baptist. Anong ginawa niya? Pinalitan niya yung Baptist na pangalan. Ang sabi ng pastor na pumalit, kasi nasa paanan naman tayo ng bundok, tawagin na natin itong Mountain View Community Church. Kasi yun po yung appropriate na pangalan po natin kasi kabundukan po yung ating paligid. Okay yun na. Pagkakako, pagdating ng araw, kasi bahain ito, the flooded community church. Bihira, no? Hirap yan. Kita niyo yun dyan, di ba? May community na. Ang mga ganyan, mga community na yan. May mga tama ng utak niya. Huwag niyo, brother? Okay, magano, paniwala dyan. Makinig kayo what the Bible says. The Bible, ano pa? Sabi dyan? The Spirit speaketh expressly that in the latter times, some shall depart from the faith. Aalis yan sa totoong pananampalataya, maghahanap yan ng haka-haka. Haka-haka. Iba yung walang basihan. Baseless. Traditional. Kasi matagal na yan, tradisyon na namin yan . Ang daming tradisyon na pwede nating tanungin. Bakit tayo nag-antanda? Saan ba galing yan? Bakit ka nagmamano? Ako, nagmamano ako. Sabi nila, galing Santo Papa yan, pagmamano yan. O hindi naman Santo Papa yung minanuhan ko . O di ba? Yung nakakatanda. So, ibig sabihin, sa version po natin, it is respect. Amen o, brother? If we are kissing hands to our elderly, it is respect. Yung mga Koreano, mga South Korean, sinasamba nga nila yan . Nilalagyan nga nila sa altar nila yan . Ganon sila magtiwala sa kanilang elderly. At yun ang kanilang guiding line. Pag nagbe-pray sila, gumaganon yan . Nung binigyan ako na punta kami sa isang lugar, di ba? Hindi ako na-orient. Bawal pala yung nakasapatos. Humakbang ako doon. Unang hakbang ko pa lang sa nagsigawan ng mga tao. Wow! Sabi ko, iniisip ko, baka may ahas . Yung pala, tinuturo yung sapatos ko. Okay. Gaganong-ganong ka doon. Dito, gaganong ka. Hawak ka ng insinso. Yan. Mga 3 yuko. Dito, 3 yuko. Diyan, 3 yuko. Dito, 3 yuko. Okay . Sabi ko, sino ba to? Yun na yung kanilang great-grandfather. Pambihira. Ito naman dito. Great-grandmother. Pambihira. Ba't ko niyuyukuan itong mga to? Ibig sabihin, yung mga patay nila, ginagalang nila. Pero sa iba, in-worship yan. Okay? Kasi pagka tanda mo nagbabaw ka, it's a sign of worship. Kaso nga lang, sa ating mga Pilipino, hindi naman worship yan. Respect din. Nung araw, di ba? Pag tayo kasalubong natin yung teacher natin, good morning, ma'am. Umuyuko tayo . Ngayon, mga bastos na yung mga bata . Nasagi na yung teacher. Ay, ikaw pala yan. Hindi ka sabi. Mas matindi pa, nililigawan ngayon yung mga teacher. Di ba? Yung problema, nililigawan. Yung iba nga, nire-rape . Iba, sinasaksak, di ba? Yung mga nagkikita mo sa social media, sinasabi, pinapatay . Pambihira yung mga yan. Kasi mga kapatid, dumadami po, di ba? Ano sabi dyan? Depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of the devil. Kung meron doktrina, ang Diyos, God has a doctrine, the doctrine of Christ, the doctrine of, meron dito, the devils. Kaya mag-iingat kayo.
Baka yung hinahawakang doktrina ninyo. So dapat tayo, alam natin yung doktrina natin. Our doctrine should be in the Word of God. Pag wala yan sa salita ng Diyos, wala yan. Okay? Speaking lies in hypocrisy, having their conscience served with a hot iron, forbidding to marry. Oh, sino ito? Di ba? Alam nyo na, kilala nyo na to. Hindi nag-aasawa. Pero nangre-rape naman. Oh, mahirap. Hindi nga nag-asawa, may mga anak. Oh. Nakuha nyo? Yan yung sabi dyan, no? Uncommanding to abstain from meats. Lalo na pagka, Berni Santo, bawal kumain ng karne. Oh, wala naman sa Biblia yun, bawal kumain ng karne pagka Berni Santo. Bakit tuwing once a year ka lang hindi kakain ng karne? Oh. Sabi ng isa, hindi naman ako kumain ng karne. Kinain ko barbecue. O tama. Okay? Which God hath created to be received with thanksgiving to them which believe and know the truth. For every creature of God is what? Good. And ano pa? Nothing to be refused. If it be received with thanksgiving. Magpasalamat ka. Kaso lang dito, doktrina. Tatanong kayo, Pastor, nakain ba tayo dito ng dinuguan? Oh. Sa Bible, bawal ang dinuguan. Sa ibang simbahan, bawal ang dinuguan pag walang puto. Walang hiya. Oh. Di ba? Bawal kumain ng dinuguan pag walang puto. Sa ibang simbahan yun. Dito, bawal tayo niyan. Dahil pinagbawal ng Diyos yan. Pero pag kumain kayo, hindi naman nawawala kaligtasan nyo. Nakuha niyo ba yun? Ang nawala ang ano lang naman, pag sinabing karumal-dumal, madumi. Kaya hindi pinapakain niya kasi nga marumi. Ang babae, may monthly period. Lahat naman tayo dito, pag may sakit, anong kinukuha? Nung COVID, sipon lang at saka saliva. Pero ang totoo noon, dugo talaga is the source of life. Amen, mga kapatid? Eh ngayon, nakain kayo ng dinuguan. Walang problema, hindi na wala kaligtasan nyo. Wala kang mabasa dito. Pag kayo sa bagong tipan, wala nang sinabi. Sa lumang tipan, huwag nyong kainin because life is in the blood. Pero pagdating dito sa bagong tipan, for every creature of God is good and nothing to be refused. It is to be received with thanksgiving. Pinag-pray mo yung dinuguan. Panginoon, salamat po sa dinuguan. Na ito ay magiging barbecue. Bihiran. Ang lupit nyo, Pero bigyan ko kayo ng word of advice. Alam niyo yung, anong tawag niya? Betamax? Oh, iniahaw nyo. Alam niyo kung bakit niya nabuo? Sa libo-libong langaw. Grabe yan. Diyan, yung, sa may dyan, may nagpabili sa akin, Pastor, pabilhan mo nga ako ng dugo ba? Pasalog doon. For the first time in my life, hindi naman talaga ako nabili ng ganyan. Pero, no ako yung believer pa, nainom ho ako ng dugo. Dugo ng aso, pag pinatay namin yan, pinatay namin. Ano yan binibitan dyan. Habang binibita yan, yung tinutorch namin yan, pumapatak yung dugo. Sinasahod ko po yan sa bibig ko. Umiinom po ako ng dugo. Ako niyo ba din? Kasi wala pa naman akong alam sa Biblia. Pero ngayon yung paggawa sa akin yan, kayo na lang. At saka tumigil na ako dyan sa aso. Alam niyo kung kailan ako tumigil na aso? Pastor na ako. Nandoon ako sa San Pablo. Sabi ni Pastor Noriel Cadiz, kumakain ka ba na aso? Sabi ko. Sabi niya lang, sa bahay. Nagkatay yung kanyang kapatid ng aso. Naglagay siya ng ganong kalaking hiwa, Yung part ba? Diba? Nilagay niya sa dahon ng saging. Tinakpan niya rin ang dahon ng saging. Sabi niya, tingnan natin maya-maya. Pagtingin namin maya-maya, ang dami mga uod, yung maliliit. Sabi ko, saan pagkaling yan?
Diyan. Kaya pala yung aso laging ganun-ganun, di ba? Yan. Oh. Kaya masarap katayin yung nandyan eh. Ha? Pinatay nyo na. Grabe kayo. Ngayon, bawal na kayo kainin ha. Bawal kainin yan. Pero marami pa rin kumakain yan. Mga Koreano, gustong-gusto kainin yan. Kasi nga, malamig sa lugar nila, mainit yung aso. Okay? Sa Baguio, kaya yun, maraming kumakain doon dahil sa lamig ng lugar. Okay? Yan, okay? So, ito mga kapatid, false prophets, marami na rin mga false prophets ngayon. By the way, liwanagin natin ha. So dito ha, bawal ho kumain ng dinuguan. Pero kung kumain kayo, turo ng Biblia, bawal. Baka tanungin niyo ako, Pastor, nakain ka ba? Oo, nakain ako. Nakain ako. Bakit? Hindi ba kayo makain ng balot? Ha? Hindi ba kayo kumakain ng manok dyan sa palengke? Nabili nyo, medyo pula-pula. Di ba yun yung mga namatay? Nakuha nyo? Hindi yan napugutan kasi yung poultry, ang taga-alaga dyan, pag may gumalaw, takbo ka agad dyan. Pag may gumalaw, kasi na-stroke yun, heat stroke, di ba? Lalo na ngayon. Pag kaya na medyo gumalaw, yung tagabantay doon, lalapit ka agad dyan. Tak, dampot yan, tali. Pugutin ka agad ng ulo niyan. Kasi pag hindi napugot yan, yun yung manok na mapula-pula, hindi nakalabas yung dugo. Kaya maraming Pilipino may high blood. Ayun, high blood yun, high blood. Ganon din sa baboy. Biglang maninigas yan. Oh. Titirahin yan. Kaya meron kayong makita ng baboy din na medyo mapula-pula. O nandoon yung dugo doon. Oh. Tapos yung mga nabigti, bawal yun sa Biblia, di ba? Yung nabigti. Paano mo nalaman na hindi nabigti yung mga yan? Sige nga. So nakain tayo unaware. Nakuha niyo ba yun? Ako nakain ako, pero yung Biblia ko para lutuin, kakainin. Ang tawag doon, for conscience sake. Ibig sabihin, ako matured. Di ba? Mayroong bagong Kristiyano, kakain siya. Di kumain siya. Parang preach ako doon, kay Pastor Jaime. Anniversary. Pagkatapos ng preaching, sabi sa akin, ni Joel Borby, Pastor Bong, bisita yon, mag-asawa. Doon na kayo sa bahay kakain. Bibigyan ko kayo ng aking specialty. Punta din kami ni Pastor Jaime, pambihirang specialty yan. Dinuguan pala. Pastor, dami. Isang mangkok, dalawa, tas kanin. Sabi ni Pastor Jaime, Pastor Bong, hindi talaga ako nakain. Anong gagawin natin dyan? Eh di, ganito na lang. Ako ang kakain, ikaw naman sa kanin. Puro kanin ka niya. Puro kanin ka niya. So akin naman, puro ulam. Nung maubos ko, Pastor, dagdag pa, tama na. Tama na. Tama na yan. Sabi niya, Pastor, kung hindi nyo kinain yan, hindi na ako babalik sa church. Sabi niyo. Ibig sabihin, kisod siya. Kinain ko, balik sa church. After 1 year, na doon pa rin sa church. Ako speaker, tirahin ko nga. Sabi niya, buti na lang, Pastor, pinalago mo muna ako. Kung hindi, wala akong simbahan. Nakuha ba yun? Ibig sabihin, I eat because I need to sacrifice something for the betterment of that new believer. Ngayon, pastor na siya. Kaya pag nakita kami, titisurin ko na yun . Pastor na . Nakuha niyo mga kapatid? Kaya pagdating sa ganyan, maging professional kayo. Meron kasamang pastor, bago pa ako mananampalataya. Pastor Serge Nolasco. Papunta ko ng Baguio.
Kasama niya ako kasi film showing. Kumain kami along Pampanga. Tatlo sila. Puro dinuguan, ano? Ako gulay. Di ba ka, hindi ka ba nakain, Bong? Sabi ko hindi. Tinabi niya lahat. Okay. Nako po, Pastor. Hindi po ako natitisod. Baka ikaw ibig sabihin, magkasundo kayo. Pero yung sa mga mukha nyo, hindi na kayo matitisod. Kaya sa pananambahan, sa samahan, pag-uunawaan. Dalo. Yan. Yan, halimbawa, ano yung kainan dyan na Julius ba yun? Yung may dinuguan? Ano yung kainan sa mga fast food na may dinuguan sila? Ha? Meron dyan eh. Goldilocks? O yun. So, kain tayo si Goldilocks. Diba nag-order na? Wala akong choice. Nung nakain ko na, kaya masama. Kasi bago mananampalataya, sabi ko, tumagal-tagal ka lang. Titusurin kita. Nakuha niyo, kapatid? Pagbigyan mo lang. Isang buting ang sanbiglay. O, hindi ko nabibigyan yun. Ibang usapan na yun. O, di ba? Tapos nasa kalsada ka pa, di ba? O, mahirap yun. Kasi nakakasira na yung testimony. Pero yung kumain ka lang, hindi nakakasira yan. I-charge ka lang yan, gluttony. Pero pagka mag-shot ka na, Brother Joaquin, ibang usapan na yun. Nakuha niyo ba? Ibang impact noon eh. Yan na ba din? Ngayon, marami mga bulang propeta. Tingnan natin, di tayo nakausad, di ba? Bilis naman ng oras. Peter chapter 2, verse 1, ano sabi dyan? For there were false prophets also among the people. Marami mga be false teachers among you, who privately shall bring into damnable heresies, even denying the Lord that brought them, and bring upon themselves swift destruction. And many shall follow their pernicious ways. Grabe. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. And through covetousness they shall with vain words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingered not, and their damnation slumbered not. For if God spare not the angels that sin, but cast them down to hell, and delivered into the chains of darkness to be the old word, but saved Noah, thy person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of ungodly. Oh, ito yan. Social media, pag pinatingnan nyo, mag-align daw yung lahat ng mga planets. Anong pakialam ko mag-align sila lahat? Di ba? Anong pakialam ko magsayaw-sayaw sila dyan? Anong pakialam ko naman kung hindi sisikat yung buwan, hindi sisikat yung araw? Talaga namin yung sumikat. O sumikat mang araw ngayon? Hindi naman ah. Di ba? Binibigyan nila ng ano yan. Nasa hula na yan eh. Normal na sa atin yan. Sa kanila, parang napakalaking issue. O, halimbawa lang, lindol. Hindi naman ito sa atin yan eh. Kahapon lang, mga 7:53. O, may nag-text sa akin. So, pray for us.
Nauuga kami rito, naglilindol. Habang naglilindol yata, nagtitext na sa akin eh. Nung matapos na, tinext ko agad, buhay ka pa. Hindi sumagot eh. Mukhang sumakot kagabi lang, madaling araw. Mukhang natabunan yata to. Eh, sumagot madaling araw, malas 2 na madaling araw sumagot. Ayun po yan mga kapatid. Another one. Bakit tayo mag-aral dito ng sound doctrine? Hindi lang to protect ourselves from erroneous doctrines, but to be nearer with God. To know God better. O, di ba? Lalo mo pag nag-aaral ka ng doktrina, right doctrine will produce right theology. Okay? Because when you have wrong doctrine, it will produce wrong theology. And even wrong theology will produce wrong doctrine. It should be right. Right theology produce right doctrine. Right doctrine will also produce right theology. Hindi pwedeng right doctrine ka, wrong theology. At hindi rin wrong theology, right doctrine. Hindi po pwede yan. Ang tama ay tama. Kailanman ang tama, hindi pwedeng magkamali yan. Ang mali ay mali. Hindi po pwedeng ang mali magiging tama. Hindi pwede yan. Okay? So, dapat maunawaan natin yan. While human minds are incapable of understanding and comprehending, incapable tayo eh, comprehending all of God. Diba? Sabi doon, sa Romans, chapter 3. Verse 11, for there is none that understandeth, there is none that seeketh after God. For they are all gone out of the way, they are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. Their tongues, they have used deceit. The poison of apes is in their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Tipin mo yan? Hindi takot eh. Wala, hindi matatakot. Kaya mga kapatid, the more na mag-aral tayo ng doktrina, sound doctrine, yun, nakapalapit tayo sa Diyos. Okay? Kasi, tinuturuan tayo ng Biblia natin to seek God, to pray. Habang binabasa natin ang salita ng Diyos, nagiging malapit tayo sa Diyos. Habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagiging mapalapit tayo sa Diyos. Yung relasyon natin napapalapit sa Diyos. Okay? Kung dito sa lupa, meron tinatawag ng long distance relationship. Sa Diyos, walang ganon. Walang ganon. Kasi ang Diyos nasa atin lang. Okay? So yun po yan. Last verse. Si mahaba ito, last verse. Acts 13. Verse 12. Oh. Ito yung kay Pablo, nung nangyari kay Pablo. Nag-preach eh. They preach the word of God. Okay? Nung nandun sila sa Salamis. Tapos niyan, sa verse 12, then the deputy, when he saw which was done, believed, being astonished at the doctrine of the Lord. Doktrina ng Panginoon. Namamangha tayo sa doktrina ng Panginoon. Bakit tayo ay binago ng Diyos? Bakit tayo nagtitiyaga? Nandito tayo ngayon. Doktrina yan, turo ng Panginoon yan. Nasa halip sana ngayon, nandun ka na sa bahay mo, nanonood ka ng kung ano-ano, ng soap opera. Dapat ngayon, ikaw ay nakipagkwentuhan na, kumakain na, and yet nandito ka, you are astonished with the doctrine of the Lord. Why?
Kasi ang doktrina ng Panginoon, yun po yung magdadala sa iyo sa tama mong gagawin. We do what we do, and we say what we say, and act what we act because of the doctrine of the Lord. Tumayo po tayo po manalangin. Heavenly Father, we thank you so much for your reminders to us. Itong mundong ito, ang dami pong usap-usapan, nakakalito, bangayan, hidwaan. Dito po kami, O Diyos, sa doktrina mo, sa turo mo, no other than the Word of God. Your words. Na ito'y aming i-apply sa buhay namin, ipamuhay namin ito. Gagawin namin ito. Susundin namin ito. Mamahalin namin ito hanggang sa ikalawang pagbabalik. If God has something for you and God is reminding you, you are free to come, kneel down, and talk to the Lord in prayer right now. Talk to the Lord and ask God's direction. Tell Him, Oh Heavenly Father, teach me the right way. Teach me your words and help me to obey your words. Because those are sound doctrines. Say po. Thank you, Father, for your words, for reminding us as we part ways. Take care of us, O Heavenly Father. Keep us safe. Mga anak po ninyo nang hina pala kasi may karamdaman pagalingin, mga nasa pag-aral, bigyan ng katalinuhan. Walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Lalo na yung mga kapatiran po namin na lagi nabibiyahe. Ingatan niyo po sila, ilayo sa kapamanang disgrasya, at bless niyo po sila, O Diyos. Gamitin niyo po ang batay sa amin, tapat at tulay ng pagpapala sa ibang mga tao. Lahat na ito aking nadalangin, pinapasalamatan sa matamis na pala ni Kristo, sa amin Diyos sa kabaligtas. Amen. God bless us all.